Kamusta na yung electrician slash plumber nyo na iniwan kayo? Trabahuin na lang niya yung ibabayad niya sa amin. Pero sabi niya, hindi daw pwede, ganon. Hindi pwede nga, kasuhan namin yun. Parang madala talaga eh. Ito pa, 2 months pala siyang umalis nung nag-construct kami dito. So yun, pinatawag siya doon sa lugar nila. Dahil nga sa ginawa niya, hindi lang dito sa bahay yung naapektuhan. Lulungkot ako, syempre, sa nangyari. Syempre, gumastos tayo, pinaghirapan natin yung pera na yun, yung binayad natin sa kanila, tapos ganun-ganun lang yung nangyari. Iniwan tayo bigla sa ere ba, na hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Pero, thanks God lang dahil may mga tao na dumating sa buhay namin na nag-rescue sa amin, tumulong sa amin para ayusin yung mga problema na iniwan nila. Dahil nga may nakita na kami na electrician, so okay na yung problema na yon. Yes. Pero ngayon nga, tapos na yung septic tank natin, pero yung sa plumbing na naman yung hinahanap namin. So grabe talaga yung, alam niyo yun, yung sa pagkabit ng mga bowl, lavatory, sa kanya na kasi dapat yun eh. Tapos ngayon, additional kami sa pagbayad ng tao. Okay lang sana kung barya lang, pero 1,000 din yung mababayad talaga namin. Grabe, doble yung expense, tapos stress pa. Pwede nga, kasuhan namin yun, parang madala talaga eh. Di ba, May? Kaso nga mga pangga, hindi lang namin ginawa kasi syempre yung tao may pamilya din, wala siyang income ngayon. So, why not? Try natin bigyan ng another chance para magbago siya. Yung ano lang namin sa kanya is wag niya nang ulitin sa ibang tao. Pero ang nangyari kasi mga pangga is pinatawag siya dun sa kanila kasama yung mga tao dito, kinausap siya, tumawag siya sa amin, humingi siya ng sorry. Tapos sino ba kami na hindi magbibigay ng another chance sa kanya, 'di ba? So sinabi namin sa kanila doon na bumayad na lang siya, magbayad na lang siya sa mga damage na nagawa niya dito sa amin. Pero hindi gaano kalaki talaga yung hiningi namin sa kanya. Actually, sabi nga sa amin, pwede namin siyang patanggalan ng parang license na pang-electric ba na hindi na siya makakatrabaho kahit kailan. So, yun sana eh. Dahil sa galit namin that time, gustong-gusto talaga namin gawin. Parang, kung pwede lang talaga, andito siya na. Dahil nga sa stress na dala niya sa amin. Kasi alam niyo naman, di ba, pag nasa-stress tayo, parang hindi na din natin alam yung gagawin natin. Yes. So, kung gustuhin talaga namin, kaya daw at pwede namin gawin yon. Pakasuhan siya, paalisin siya sa Electrician Association para hindi na siya makapagtrabaho. Pero, yun Hindi nga. namin ginawa. Hindi namin siya ginawa dahil nga, kahit papano, kahit naiinis kami sa kanya, tao pa rin siya. At, yun nga, nakakainis talaga. Hindi namin maano na, hindi kami naiinis sa kanya. Kahit naiinis kami, yun na lang talaga. At sasabi ni Norman na compensation, kahit man lang sana yung ibang pwede niyang trabahuin na lang niya, yung ibabayad niya sa amin. Pero sabi niya, hindi daw pwede, ganon. Dahil dapat daw mabayad daw siya kahit paano. Kasi nga, yung ano yung sa kanya, May, is wala daw siyang income. Kailangan din ng pera na pangkain niya, pang-allowance niya, sa family niya, ganun. Pero which is, hindi naman pwede kasi gumastos kami, na losing kami ng pera, tapos hingi pa siya ng pera another sa amin, di ba? Which is, advance naman niya talagang nakuha yung bayad natin sa kanya. At hindi natin alam kung saan nga napunta. Kasi sa kanya naman niya yun eh. Hindi na natin issue yun. Yung issue natin dito, nagbayad tayo ng full. Tapos, ganito, iniwan niya tayo. Nung tumawag nga siya, sabi namin, sige, papatawarin ka namin. Pero, ito lang talaga yung pinaka ina-ask namin sa'yo. Sana, wag mo nang gawin sa ibang tao. Kasi, iba-iba yung tao eh. Sabi ko, baka makatiming ka ng ibang tao na katapat mo. 'Di ba? Ang hirap pag ganun. Tapos, syempre, sa tao na gagawa niya ng ganun na naman, stress May. Yeah, syempre. Diba? Gaya natin, trauma, stress. Sobrang nalungkot, umiyak pa talaga. Dahil sa nangyari. Dahil sa ginawa niya, nadadamay yung ibang mga trabaho dito dahil hindi na mabilisan dahil nga kulang sa ganito, ganyan, sa kanya lahat yon. So ito pa, 2 months pala siyang umalis nung nag-construct kami dito. So, nag-start kami ng February. So, parang sa first month, andun siya. February, March, April, parang wala siya. Ang hirap talaga kasi dapat sa kanya talaga nagsisimula, di ba? Kasi before yan i-fix, before yan i-finish, dapat nakabaon na yung mga pipe doon na may mga wire, di ba? So, yun talaga ang nagpahirap at pabalik-balik na trabaho dito. Siya talaga ang pinaka big na impact dahil nangyari itong mga ganito. Pero sa ngayon, yung sitwasyon natin, Goods na. goods na.
Konting tiis na lang. Yes, malapit na matapos yung dream house natin mga pangga. Akalain niyo yun mga pangga, from abandoned building turns into mansion. Mansion daw. Mga pangga, invite namin kayo sa blessing soon. Ala. Wait lang mga pangga, dahil mamimigay tayo ng cash G ngayon. Pero bago ang lahat, i-rate muna natin tong bago kong kinakaaliwan ngayon. Ito yung PHL Best. Dami kayong pagpipilian dito, tignan nyo naman oh. Pero yung susubukan natin, ito yung Super Ace. Let's go! Lo, scatter! Let's go! 10 spins! Meron na! 1,680! 480! Hala! 320! Magkano kaya? Magkano kaya? Hoy! Naka 660 tayo ngayon mga pangga. So alam nyo na mga pangga, yung link nasa comment section. At alalahanin nyo, yung 18 below ay bawal dito. At yung maglalaro dito, make sure na extra money nyo lang, okay? So ano pang inaantay nyo? Pipili pa tayo dyan sa comment section. Let's go!